Malulutas kaya ang anomalya kung posibleng suspect din ang mismong nag-iimbestiga? Sa pagsusuri ng Bilyonaryo News Channel, ang kontraktor ng bilyong pisong kontrata sa Surigao del Sur, kung hindi kongresista, kaalyado naman nila. Narito ang exclusive agenda report ni Joash Malimban. Viral ngayon sa social media ang umano'y 1 billion peso garage ng isang gobernador para sa kanyang car collection. Sa isang video ng isang architectural and interior designing firm, ipinakita nila ang isa sa mga tahanang produkto ng kanilang disenyo. High class ang pagkakagawa mula sa loob ng gusali hanggang sa loob nito. Pero ang pinakakapansin-pansin ay ang hindi bababa sa 8 luxury cars na makikita mo pagpasok mo rito. Ano gusto mong car dito? Bili ka na. Ako? Wala. Wala bang gusto mong car? Bili sa car? McLaren, syempre. McLaren. Ikaw? Ako car. Favorite car? Carla. That's my favorite car. Ako naman, kung ikaw yung McLaren, ako yung Porsche na GT2 RS. Sa isang Facebook post, tila napansin ng isang netizen ang kaparehong interior design ng bahay sa video na ito sa video na minsan nang inilabas ni Surigao del Sur Governor Johnny Pimentel. Good morning to everyone. To DOH Regional Director Dr. Cesar Casion and the entirety of the DOH Caraga family, as well as the DSWD Caraga family. Allow me to congratulate you in today's launch of the Philippine Multi-Sectoral Nutrition Project. Ayon sa post, gawa umano sa haligi ng korupsyon at kasakiman ng nasabing property. Wala pang tugon si Governor Pimentel sa post na ito sa kasalukuyan. Isang bagong post ang lumitaw, isang araw matapos lumabas ang video. Ipinost naman ng isang social media user ang umano'y construction firm na pagmamay-ari mismo ni Governor Pimentel, ang JNA Pimentel Construction. Ayon sa Philippine Contractors Accreditation Board o PICAB, kumpirmado na ang authorized managing officer ay walang iba kundi si Governor Johnny T. Pimentel. Sa pagsusuri ng Bilyonaryo News Channel, napag-alaman namin na ang kumpanyang ito nakakubra ng 9 na proyekto sa nasasakupan mismo ni Gov. Mula 2016 hanggang 2020, naaabot ang halaga sa 480.5 million pesos. Sa mga panahong ito, naupo siya at ang kanyang dalawang kapatid na sina Vicente Pimentel Jr. at Alexander Ayek Pimentel sa pagka-governor. Nagpalitan din sila ni Ayek sa pagka-congressman ng ikalawang distrito ng Surigao del Sur. Una nang inimbestigahan ng Bilyonaryo News Channel ang long-time ally ng mga Pimentel sa probinsya, ang pamilyang Momo, na may sarili ring construction company na nakakubra ng 1.1 billion pesos na kontrata sa DPWH Caraga Region mula 2017 hanggang 2024. Kasalukuyang Surigao del Sur 1st District Representative si Romeo Momo at tumatayong chairperson ng House Committee on Public Works at co-chairperson ng Infra Committee na nag-iimbestiga sa flood control anomalies. Dati rin siyang DPWH Undersecretary at naging representative ng Construction Workers Solidarity o CWS Party List. Ang grupong nire-representa ngayon ng bilyonaryong si Edwin Gardiola. Bukas ang Bilyonaryo News Channel para sa panig ni Gardiola, pamilyang Momo at mga Pimentel. Ay, ka mo. Kanang impeachment permanente na. Amo sa ang duwa nga ni na politika. Pero yaw siya naging proseso ng balaod. Ang mga congressman, natural, mga naat sila sa administrasyon, mo kuanggan tapos na may basihan. Huwag mo rag, may sobra ba? Sobra siya, na para siya maglang ipapatay niya ang presidente, ang asawa ng presidente, si Romualdo sa papatay niya. Huwag mo rag, may sobra ba? In the first place, di man ni magka-problema garo kung mituman siya sa iamahan na siya ang presidente. Kaya during that time, very powerful si Digong. Mudaog mangyod siya. Ambot na nag-slide siya sa bahay. Kung wala siya masumpak sa kagustuhan ng iyama, siya garong presidente. Wala problema. May pagka-rebelde sab niya. Pero I would like to assure President Ferdinand Romualdez Marcos Jr. that all the people of Surigao del Sur is in full support of your programs and your administration. Makakaasa po kayo, Mr. President, kami po ay nasa likod nyo sa lahat ng inyong programa. Maraming salamat po, Mr. President.
Huwag nyo nang iboto yan mga yan. Uulitin ko ulit yung mga pangalan ha. Huwag nyo nang iboto si Paduano, si Pimentel, si Suarez, si Acop, Barbers, Abante, Asidre, Congon, Romualdez, Luistro, Ortega, yung sa One Rider, si Libanan, si Marcos. Naku, nakalimutan ko pa si Chua. By the way, Kong Romy, no, gusto lang nato sa aeroport, sir, aron atong mapasabot nga to sa atong mga katawhan, labi pa sa imong mga constituent, ang nahimong rason, no, sa imong pagboto pabor sa pa-impeach sa atong ikaduhang Pangulo. Well, una sa tanan, Bomboy, may buntag ka na sa kanimo, tanan, no? Well, kahapon, nagbutuhan na ang Congress, 257 votes ang for the impeachment and 25 against, no? Sa tinuod, yes, sakit man sa atong una-una ang mubutar, tungkol kay taga Mindanao mo kita. Pero at the same time, ang Congress sitting as a prosecutor, duha naman ang amugitan o Bombre, una ang sufficiency in forms and then sufficiency in substance, no? And all indications, of course may mga backup kami mga lawyers, bisa nila kami abogado, pero na may among lawyers for na kanamo mga consultants na mo. So ang duha ka kinahanglan sa atong constitution ang sufficiency in form and in substance ay present man god, no? So di nato ni ilimod na and time tungod kay naaman na siya Bumbore, nagpasalamat sig kita nga may siyang at nato kini sa Senate tungod kay katagaan nato higayon ng atong pinalanggang Vice President nga i-ventilate ang iyang kaugalingon, no? Nga may dipinsa po dali ang kaugalingon sa mga aligasyon against sa iya, no? Remember, ang prosecutor o ang Congress, murag fiscal lang sila, prosecutor, no? Kung naay probable cause, isang at-gin na nila kini. Ang probable cause, ito nang giingon nga substance. So, nakita naman nato kini, nakita man ninyo sa proceedings, open man ang proceedings, daman ang publiko nakakita man tanan. In fact, bisan gani ang wala mo butaw sa una, tungod kay sa una, 216 man lang ang buto, karon 255 naman. There seems na talaga gyud nga naagyo overwhelming nga facts nga ang duha ka main ingredient para may sangat dito sa Senate ang articles of impeachment present tayo na. So lagi mao ni hinungdan nga no 255 na lokal. I see. So sa imong kabahinan na Congressman Romy, no, I have mentioned earlier nga mas taas pa ang boto gani sa pag-uyon karon. Nag-expect ba ang nag-expect ba kani nga ingon ani mahitabo hinon ang dagan nga misamot hinon kadaghan ang miboto pagpabor sa impeachment? In fact, hindi na expected. Pagtuon na mo maabot lamang ang minimum nga 106. Pero as to the numbers nga miabot og 255, dili kini expected na mo mahitabo nga boto diha sa Kongreso Bombore, no? Siguro tungod sa kanang committee report na nabasa sa tanan o ang proceedings nga nakita man nato publicly naaman naka-online man na siya, public man gud ang proceedings. Dito main ingredient na pwede namang isang at dito sa Senate ang impeachment ay naamang god, present man god. So it would be well, murag manubag sad ni sa atong mga katawhan kung nakita nato nga present na siya pagkatapos dili nato kini dili ta mo ka dili nato ma-appreciate ang presence sa duha ka main ingredient sa para maisang at ang impeachment. Mao nga ang sufficiency in form and in substance. Before no sa butuhay Kong Romy, dunay daghang nagawas nga mga teorya nga naa kunoy grupo sa Vice Presidente nga medyo ng braso o sa pikas bahin po doon na po'y grupo matud pa sa administrasyon nga dunay gihimo nga sekreto daw kasabutan aron mo pabor og yes no pagpa-impeach sa atong Vice Presidente. Sa imong personal nga experience na ba ni nagahitabo Kong Romy? In fairness to both camps, no? Kang Vice President o kung sa Pikas Manggaling kung unsa man siya, wala may nakita nga pressure, no?
Gani namin yung minasayod ngayon na kadaghan ang boto, di ba? Nga makuha, pagtuo lang na mo, 106 or more than a little bit, more than 106, no? Pero nakita naman ni mo, overwhelming, wala may nagkasabot, di man nagkasabot ang membro sa Kongreso, hindi bigla lamang ni abot ang boto sa 265. Gani, igingon ko na, mas labaw pa ni sa niaging botasyon nga 216 lamang. Usapod sa nanggagawas no nga ang kwan daw nanggiboto pabor sa Vice Presidente wala matud pa magdala sa tingog sa constituent sa tag sa mga distrito. On your part kung saon nimo ni pagpasabot usab Kong Romy if ever no nga lahi ang kagustuhan sa imong mga constituent kay sa imong pagpabor og yes. Well, actually, that's pa risk sa usa ka niboto, ano? Nasahid kami sa among mga risk niya na. Pero we cannot just turn blind, no? Sa facts, no? So, yung talamang siguro, naamang din naaman na. Pero ang amo laging bote pasabot, nakatagaan na itong higayon ang atong pinalanggang Vice Presidente nga idipinsa dito sa korte, no? Mas maayo nga, in fact, ang Senate is court, di ba? Sila'y mahukom, dili man mag-ingon nga guilty na si BP Sara. Naalay probable cause, pero mag-ingon nga na guilty na siya. So, ang bot pasabot, naapay ang nahihigayon dito sa taas. Mo nang ganing itagaan na itong higayon nga i-ventilate o i-dipinsa ni Vice President ang iyang kaugalingon. Diba? Di ba unfair po nung hindi mo tagaan higayon ang atong Vice Presidente nga i-dipinsa ang iyang kaugalingon? It would be fair na tagaan na itong higayon nga ihatag niya na iyang proteksyonan na iyang kaugalingon. Nung makita nga ito nga walay sala, wala mo di man ganda mag-guilty, no? Sa Congress, it's not by passing the impeachment, pag-impeach dito sa pag-submit na mo sa article of impeachment diha sa lower house, tayo sa Senate, it does not mean that the Vice President is guilty already. She's not. Until ma-approve dito sa Senate. I see. So, natapos na no ang papel sa Kamara aron na sayron kung doon na ba'y igo gyud nga paskaran o naana na tunol ang maong articles of impeachment ngadto sa Senado. Unsay sunod karon nga hatagan og focus sa mga miyembro sa Kamara Kong Romy? Ako sa ganito, Bumbali, ako kaya man. O na ako makuha ang imong question. Ako sa ganito. Bumbali, ako sa ito. Hindi ko madunog yung mga... So, humana no, ang pagtuki sa impeachment sa atong Vice Presidente. So, unsay sunod karon nga mga importanteng buluhaton diha sa Kamara, sir? In fact, tapos naman gani, submit na namo, amo lang ipadala dito sa Senate ang article of impeachment approved by the lower house. O ang sunod namang pagbuhaton ang pagpili sa mga prosecutors, no? So I think today magpili ng mga prosecutors para mo represent sa Congress dito sa Senate. In line ni mong hisgutanan unsa imo ikabiling nga mensahe, sir, sa imong mga constituent labi pa no sa mga katawhang karaganon? Well, yes. So, ngayon ko na, we're just doing our job din sa Kongreso. Would be remiss about duty kung di isa kami mo tanaw kung sa sakto, no? So, again ko na, it is sakit sa amo atong hukman, atong button of yes against our beloved Vice President. Pero again, sa among panghuna-huna po, nakatagaan gihigayon ang atong pinalanggang presidente nga dipensya nga kaugalingon dito sa Senado. Sabi ingon ko na, Bombore, we are just prosecutors, no? If there are probable cause na atong makita diha, our duty is to submit it, no? Sa duha lang ang presence ana. Kung may presence sa forms, may presence sa substance, then we cannot say no. We cannot just say no. So, pinaaman na siya, giring man pananglitan siya. But again, it does not mean nga guilty ang pinalanggang presidente. So, nakatagaan na itong higayon nga maabot sa Senado, dito iyang ipakita whether may dipinsan niya ngayon kugalingon para makita sa katawan na kung pananglitan, diligid siya guilty, must he come out
stronger than before. She will come out stronger than before. Ug sigurado na gid ko na di ba, mahimo nang magmalaugo nato bilang President, Vice President. Lastly, Kong, doon ay pag-usab no, nga liderato sa Senado. Unsay nakita nimo doon na ba unyay mga implication ani sa pagdungog sa impeachment case sa atong Vice Presidente, sir? I cannot read the minds of the Senate. Pero, well, siguro na ay pagkabaguhan, na ay repercussion niya. But again, remember, Bombore, open gani. Ang hearing open, publiko na siya. No? Public na siya, online na siya. Everybody can access on it. Ang tanan, anak, makadungog with the right or wrong. No? So, wala tayong mahimo niya na kung tinuod yun na, siguro wala mahimo ang Senate. Kung dili, ipagawas din ang tinuod. Diba? I see. So with that note, daghang salamat Congressman Romy Momo, sir, sa paghatag ni mong time nga mo ka makauban karong buntaga. Salamat kayo.